Magandang gabi, kaibigan. Ipagtatanggol mo ba ang isang tao kahit na alam mong siya ay may kasalanan? Handa ka ba sa kahindik-hindik na kwentong karma na maaaring dumating sa iyo pagkatapos nito? Narito ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Miranda. Sa isa na namang gabi ng lagi. In view of all the foregoing, the court finds the accused, Ryan Edward Nolasco Verano, Heriston Chua Chu, Bernard Mondragon Andrade, and Anthony Salameda Hesmundo, not guilty. Yes, yun. Panalo. Malaya na kayo. Malaya na kayo. Congratulations sa inyong apat. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Not guilty. Ito ang hatol ng korte sa apat na lalaking inakusahan ng rape na isang kasambahay ng 1 taon. Batay sa desisyon ng korte, napatunayang walang matibay na ebidensya magdidiin sa mga akusadong sina Heriston Chu at mga kaibigan nitong sina Ryan Edward Verano, Bernard Andrade at Anthony Hesmundo sa panggagahasa kay Dolores Malapitan, 20 anyos at Tubong, Davao City. Masaya kami sa naging desisyon ng korte na ikakatotohanan at hustisya. Maasa kami na pagkatapos nito ay matatahimik na ang issue at makababalik na sa mga normal nilang buhay ang aming mga kliyente. Ito ang tinig ni Atty. Ramiro Martinez, ang head ng legal team ng mga akusado. Samantala, wala pa rin pahayag ang kampo ni Malapitan tungkol sa naging hatol ng korte. Ito si Chloe Guzman Martinez, nag-uulat para sa kauna-unahang radyo ng Pilipinas, DZRH. Wala ka talagang maaasahan sa hustisya dito. Lahat nadadaan sa pera. Huwag kang mag-alala, Dolores. Humanda sa akin ang mga rapist na yan. Sasama ko na rin ang mga abogado nila. Pagbabayaran nila ang kanilang mga kasinungalingan. Sobrang busy mo lately. Simula kasi nang manalo kami sa rape case nung 1 linggo, dumami ng mga kliyente namin. Pero sigurado ka bang talagang not guilty yung apat na yun? Kasi kung kami mga journalist ang tatanungin, parang hindi kami kumbinsido sa verdict ng judge. Kaya pala hindi ako nakarinig ng congratulations mula sa'yo. Well, irespeto natin ang naging desisyon ng korte. Oh, anyway, alam mo ba pagkatapos mapawalang sala yung apat, yung lola ni Dolores Malapitan, inatake daw sa puso. Ako pa nagbalita noong nakaraang linggo. Really? Yeah. O, kumusta naman? Buhay pa ba? Yun lang ang hindi ko alam. Sana makayanan ni Dolores yung mga pagsubok na dumating sa buhay niya. Sa totoo lang, sobra ako naawa sa kanya eh. And knowing you, Ramiro, alam ko, gumamit ka ng dirty tactics para mapalabas sa isang maruming babae si Dolores, right? Chloe, ganyan na ba kasamang tingin mo sa akin? 7 years na tayo mag-asawa. I know you're too selfish and ambitious. Hindi ka papayag na matalo sa mga kasong hinahawakan mo. Magaling lang ako maglaro, Chloe. Hindi ako magiging successful lawyer
kung hindi ko alam laruin ang mga alas ko. Besides, hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. You know, meron akong standing na pinangangalagaan. Okay, good luck then. Thank you. Chloe, curious lang ako. Asawa ba talaga kita? For 7 years, hindi ko naramdaman na sinusuportahan mo ko. Because you're driven by your ambition. Wala kang ang oras sa akin. For 7 years, hindi ko narinig sa iyo ang salitang I love you, mahal, o kahit malang take care. Kasi ang focus mo sa karir mo. Then sa palagay mo, susuportahan pa rin kita? If you don't love me anymore, malaya kang iwanan ako. Hindi yan ang ine-expect mong sasabihin mo, Ramiro. Hindi ko na alam kung worth saving pa ba ang relasyon natin. Hello, Attorney Alex? Ako ito. Nasaan ka na? Eto, nagmamaneho. Papunta pa lang ako sa opisina. Napatawag ka. Hindi naman emergency, pero nabalitaan mo na ba yung nangyari sa kliyente nating si Ryan Edward Verano? Ramiro, 2 araw na siyang nawawala, sabi ng mga kapamilya niya. Baka naman may pinuntahan lang at hindi nakapagpaalam sa pamilya niya. O baka naman na binalikan siya ng mga kaaway niya. Alam mo naman, maraming galit sa mga kliyente natin. Simula nang pumutok ang Dolores Malapitan rape case. Kung nasaan man siya, nasalvage man siya o ano, wala na tayong pakialam doon. Tapos ng trabaho natin sa kanila. Okay, anyway, sumama ka sa amin mamaya sa Jerry Resto Bar sa Timog. Birthday kasi ni Justice Rita Alegre. Lahat daw tayo sa law firm invited. O sige Alex, sasama ako sa inyo mamaya. Paano, mamaya lang tayo mag-usap. Sure, Tony Ramiro. Bye! Bye. Ay, kailan kaya mawawalang traffic sa EDSA? Makapanginig na nga muna ng radyo. Isa pa sa 4 na napawalang sala sa Dolores Malapitan rape case ay nawawala. Kasalukuyang nananawagan sa publiko ang pamilya at mga kaibigan para sa paglutang ni Harrison Q. Matapos itong huling mamataan ng Mayo 1, sa isang CCTV footage yung Sabado, eksaktong alas 10 ng gabi, ay nakita pa ang 29 anyos na si Chu sa isang bar sa Makati. Nakasuot ito na red hoodie shirt at pants. Hinala ng mga kaanak ni Chu, may kinalaman ang kanyang pagkawala sa pagkakasangkot nito sa Dolores Malapitan rape case kung saan nahatulan sila ng not guilty ng korte. Una nang napaulat na nawawala ang isa pang kasama ni Chu na si Ryan Edward Verano na huling namataan sa tapat ng simbahan hapon ng Abril 29. Samantala, nanawagan ang pamilya ni Chu na ipagbigay alam sa kanila ang anumang impormasyon sa kinaroroonan ng kanilang kaanak. Mapatayin nga itong radyo. 2 na silang nawawala. Sigurado ko, pinagbabayaran na nila yung mga kasalanan nila kay Dolores Malapitan. Guilty naman talaga sila eh. Kung hindi ko lang ginawa ng paraan. Kung minsan, nakakaramdam din ako ng guilt sa ginawa ko. Pero ganun talagang buhay. Trabaho ko na ipagtanggol ang kliyente ko. Guilty man siya o hindi sa kasalanang nagawa niya. Nasaan ako? Anong lugar ito? Bakit ganito? Hindi ko mahawakan ang pinto. Paano ko makakalabas dito? Sino ka? Saka, anong ginawa mo sa akin? Palayain mo ako! Palayain mo ako! Nandito ka para pagbayaran ang mga kasalanan sa babaeng ginahasa mo. Anong ginahasa? Napatunayan namin sa korte na wala kaming kasalanan. Not guilty ang hatol ng korte. Not guilty! Hindi ako naniniwala sa bulok na hustisya dito, Cherry Stone. Ako ang huling hahatol sa'yo.
Wag! Wag kang lalapit sa akin! Wag! Wag! Kahapon ko pa siya kinokontak pero hindi niya sinasagot. Ano kaya nangyari kay Alex? Attorney Ramiro Martinez? Oh, ikaw pala, Attorney Jules. Teka, may balita ka ba kay Attorney Alex? 2 araw na rin kasi siyang hindi makontak at hindi pumapasok sa opisina. Ewan ko ba doon kay Alex? Kung bakit biglang hindi nila nagparamdam? Baka siguro out of town. Hindi eh. Nagtanong kasi ko sa HR, wala raw ipinasang vacation leave si Alex. At saka hindi na magpa-file ng leave yun. Lalo na't malaking hinahawakan niyang kaso ngayon. Ano kayang nangyari sa lalaking yun? Anyway, alam mo na ba ang balita? Sina Bernard Andrade at Anthony Gesmundo nawawala na rin. Ha? Talaga? Narinig ko lang kanina sa balita. Yung asawa mo pa nga ang nag-report. Asawa ko? Narinig ko nga yun. Teka, ano kaya nangyari sa 4 na yun? Malamang pinatay na ang mga yun. Mas laki ba naman ang atraso nila eh. Alam mo, Ramiro, kutob ko may kumikilos sa vigilante. Kaya nawala ang 4 na rapist na yun. Jules, hindi kaya pati tayong mga abogado balikan ng mga vigilante? Hindi naman siguro, pare. Pero kailangan pa rin nating maging maingat. Hindi ako makakatulog On duty naman si Chloe ngayon kaya ako lang mag-isa dito sa kwarto. Makabangon na nga muna. Sino kaya itong tumatawag 10 oras ng gabi? Sigurado hindi ito si Chloe. Hello? Ramiro, tulungan mo ako. Pakiusap. Alex? Teka, ano ba nangyayari sa'yo dyan? At takot ka. Gusto niya akong patayin. Ha? Papatayin tayong lahat. Ramiro, pag namatay ako ngayon, ikaw ang susunod niya. Ano? Alex, hindi kita maintindihan. Sino yung sinasabi mong papatay sa atin? Papatayin niya ako. Papatayin niya tayong lahat. Alex, hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Pero please lang, tumigil ka na. Para ka nang nababaliw. Hello, Alex! Hello! Ramiro? My God, anong nangyari kay Attorney Alex? Hindi ko alam, Jules. Basta tumawag lang siya sa akin kagabi. Takot na takot at humingi ng tulong. Ano pang mga sinabi niya sa'yo? Pagkatapos daw siyang patayin, tayong 2 daw ang isusunod. Sinabi ba niya kung sino yung gustong pumatay sa atin? Jules, sigurado akong vigilante gumagawa nito. Ano naman ang sabi ng mga polis? Agad daw nilang iimbestigahan ang nangyari. Susubukan daw nilang i-trace yung tawag. Hahanapin din nila si Attorney Alex. Kung vigilante nga ang may mga kagagawa nito, kailangan talaga nating maging maingat. Dahil hindi natin alam kung sino sa mga nakakasalamuhan natin ay ang totoong kaaway natin. Pakiusap. Tama na. Nakuha mo na ang gusto mo sa akin. Palayain mo na ako. Para awa mo na. Hindi ko gagawin yun. Ang gusto ko, hanggang sa kabilang buhay, pahihirapan at torturin kita. Ayan. Yan ang regalo ko sa'yo. Pugot na ulo! Hindi mo ba namumukhaan yan? Ulo mo yan, Alex. Enjoy. Tapos na ako kay Attorney Alex Camacho, Attorney Jules de Guzman, at Attorney Ramiro Martinez. Kaya na ang isusunod ko. Humanda kayo!
Ramiro? Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Iniisip mo pa rin ba yung pagtawag sa'yo ni Alex? Chloe, sa totoo lang, natatakot ako sa mga huling sinabi sa akin ni Alex. Kami na raw ni Attorney Jules ang susunod. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Kung mawawala din ba kami tulad ng 4 na rapist na nidepensahan namin. Alam mo, huwag mo nang isipin yung mga sinabi sa'yo ni Alex. Maliin natin, baka nang good time lang yun. Ramiro, may nasagap kaming reliable source na nagtatago si Attorney Alex. Dahil marami siyang pinagkakautangan. Lulong siya sa kasino. Bukod sa pinagtataguan din niya yung 4 na babaeng nabuntis niya noon. Dahil humihingi ang mga ito ng sustento. Pero yung pagtawag niya sa akin, takot at takot siya. Parang totoong nasa panganib ang buhay niya. Kung nasa delikado nga ang buhay na Attorney Alex, labas ka na doon, Ramiro. Ipanatag mo na ang kalooban mo, okay? Hayaan mo na ang pulisya ang siya maghanap sa katrabaho mo. Anong oras na ba? 9:30 ng gabi. Bakit? Uy, bakit ka bumangon? Saan ka pupunta? Ramiro! Hey, boss! 1 glass of Blue Lagoon now serving. Thank you. Blue Lagoon. Masyadong pang-girly ang cocktail drink mo. Do I know you? No. Ngayon lang tayo nagkita. Kaya ako lumapit sa'yo kasi kanino ko pa napapansin. Mag-isa ka lang dyan. Parang ang laki ng problema mo. You need a companion? So, I'm here. Hi, ikaw babe. Ano gusto mong drink? Blue Lagoon din ba? Katulad ng Kaiser? Nope. I want fresh macho mojito. Naku miss, hindi pwede yun dito eh. Pero pwede kong ibigay yun. Ibibigay ko sa'yo mamaya. Just kidding. A glass of death in the afternoon, please. Death in the afternoon coming! Can I smoke? If you don't mind. Sige, okay lang. By the way, stranger, just call me Miranda. Ramiro. Oh, what a name. Ang macho pakinggan. Oh, want some? No thanks. Hindi ako naninigarilyo. Okay. Napansin ko may wedding ring ka. So I guess, yung problem mo is relationship related? Hindi naman. Okay ang relationship namin ng asawa ko. Kaya lang naman ako nandito because something is bothering me. Care to share? Malay natin. Baka makatulong ako sa'yo. Sensya na, Miranda, kung makuwento ko, ha? Ganito talaga ako pag nakakainom. Pansin ko nga. Bukod kasi sa cocktail, cocktail drinks ang nainom mo, marami ka ng beer na nainom. Nahihilo ako, Miranda. Hindi ko nakaya. Bagsak ang muka. Nahulog ka rin sa patibong ko. Miss, ibang klase ka. Kita ko, nilagyan mo ng upos ng Yose yung beer niya. Shh! Quiet. Etong bayad namin. Last tip. Sa laki ng tip ko sa'yo, siguro naman, tatahimik ka. Na parang walang nakita. Sure, babe. Sarado ang bibig at mata ko. Okay. Alis na kami. Tawagin mo na yung kaibigan mo para tulungan akong buhatin ito hanggang sa kotse. Tol, tulungan mo ako dito, Tol. Attorney Ramiro Martinez. Hindi mo makakalimutan ang gabing ito. Anong lugar ito? Nasaan ako? Bakit ang dilim? Kailangan kong bumangon.
Baka may makapa akong switch ng ilaw. Sandali. Ito, meron na. Babuksan nga ang ilaw. Ano ba yan? May ilaw nga. Kulay yellow naman. Madilim pa rin. Teka, nasa kwarto pala ako. Parang boteka. Ayun ang pinto. Kailangan kong makalis sa lugar na ito. Hindi ko mabuksan ang pinto. Paano ba ako napunta dito? Tsaka, bakit wala akong suot na damit pang itaas? Teka, si Miranda. Siyang huli kong kasama bago ako nalasing at nakatulog. Pero, bakit naman niya ito gagawin sa akin? Bumukas na mag-isang pinto. Madilim sa labas ng kwarto. May tao ba dyan? Miranda? Mukhang walang tao sa paligid. Saan ba kasi ko dinala ni Miranda? Parang walang katapusang kadiliman. Teka, may naaninag ako sa hagdan. Bababa ako. Nandito na ako sa baba. May mga tao ba dyan? Miranda, nandyan ka ba? Kung isa tong prank, panalo ka na kasi natatakot na ako. Miranda! Bumukas ang pinto sa banda ron. Lalapitan ko. Sisilipin ko kung anong nasa loob. Ano kaya nasa loob? Bubuksan ko ang ilaw. Dilaw na naman ang ilaw. Sandali. Para itong isang laboratory na punong-puno ng mga jar na naglalaman ng mga putol na parte ng katawan at lamang loob ng mga tao. O Diyos ko Ano ba itong lugar na ito? Kailangan ko nang umalis. Ramiro. Sino yan? Alex? Ikaw ba yan? Nakatayo ka lang dyan sa pinto. Humarap ka sa akin. Ramiro. Hindi! Multo! Multo! Ang mga mata, Ramiro. Ang mga mata. Bakit mo ba itinuturo sa akin yung garapon na naglalaman ng dalawang mata? Ang mga mata, Ramiro. Ang mga mata. Mga bulto! Marami na kayo! Wag! Huwag kayong lalapit sa akin! Wag! Wag! Ramiro. Miranda, nasaan na yung mga multo? Bakit bigla silang nawala? Ano lugar ito? Bakit mo ako dinala dito? Ano kailangan mo sa akin? Nandito ako para pahirapan at pagdusahan mo ang lahat ng iyong mga kasalanang ginawa. Ano yung hawak mo? Palakol ba yan? Miranda, anong gagawin mo dyan? Wag! Pakiusap! Wag! Papatayin kita! Bakit ka lumalayo, attorney? Naduduwag ka na ba? Halika, lumapit ka sa akin. Labanan mo ko! Bakit mo ba ginagawa sa akin ito? Si Alex, ikaw ba pumatay sa kanya? Ano kasalanan namin sa'yo para gawin mo to sa amin? Dahil mga sinungaling kayo! Handa kayong manira ng buhay ng ibang tao para lamang sa pera at kasikatan! Wala akong kasalanan sa'yo, hindi kita kilala! Oo, hindi mo ako kilala. Pero ang dami niyong inagrabyadong tao dahil sa mga kasinungalingan mo! Ang mga katulad mo, dapat mawala sa mundo. Kaya papatayin kita! Wag! Kahit na ano pang gawin mo, attorney, hindi ka makatatakas. Papatayin kita! Kailangan ko makatakas dito. Bakit biglang tumahimik? Ayun ang pinto palabas. Kailangan ko makalabas sa impyernong ito. Ramiro. Alex!
Mga multo, hindi ito totoo. Nananaginip lang ako. Isa lamang itong bangungot. Ramiro! Bakit na ako? Humanda ka sa akin! Tama na. Tigilan niyo ako, pakiusap. Ramiro, tumakas ka na! Nagbukas na mag-isang pinto. Ramiro, tumakas ka na! Tumakas ka na! Oo, tatakas na ako sa impyernong ito. Pakiusap, tulungan niyo ako. Maawa kayo sa akin. Pansinin niyo naman ako. Manong, bossing. Ali, nandito ako. Tulungan niyo naman ako. Basik! Basik! Duguan ka eh. Manong, Ano nangyari sa'yo? Manong, tulungan mo ako. May gusto pumatay sa akin. Pakiusap. Sige, tutulungan kita. Ang pangalan mo? Ramiro. Ako si Berto. Halika, sumama ka sa akin sa bahay ko. Malapit lang yun dito. Gagamutin natin yung mga sugat mo. Bakit ganun? Hindi ako pinapansin ng mga nadadaanan kong tao kanina. Ikaw lang ang bukod tanging lumapit sa akin. Baka iniiwasan ka nila dahil dyan sa itsura mo. Pinagkakamalan ka sigurong baliw. Hindi naman nila ako iniiwasan. Hindi lang nila ako pinapansin. May ilang bahay ko. May lamay? Oo, kanina lang nagsimula. Kasi natake siya sa puso habang tutulog eh. Nakikiramay ako. Sa totoo lang, ayoko nang may pasugal sa tapat ng bahay ko. Pero wala akong magagawa eh. Yan na naging tradisyon. Tara, lumapit na tayo. Halika rin, Mido. Dali ka sa bahay namin. Maupo ka dyan sa sopa. Salamat. Sino ba yung babaeng umiiyak? Ayun, oh. Si Mila. Asawa ko yun. Kunin ko lang yung first aid kit sa loob. Antayin mo ako. Sige. Salamat sa Diyos. At nakaligtas na ako sa bangungot na yun kanina. Pero, totoo kaya yung mga nakita ko sa bahay ni Miranda? Kakatakot. Ganun palang itsura ng mga multo. Teka, sino kaya itong babaeng umiiyak? Sabi niya, asawa ni Berto. Malapitan nga para makiramay. Aling Mila, nakikiramay po ako. Hindi niya ako pinapansin. Teka, masilip ng loob ng kabaong. Sino kaya pinaglalamayan? Ito. Oh my God! Bertong nasa loob ng kabaong. Oo, Ramiro. Ako nga yan. Berto! Kung ikaw ito, ibig sabihin, isa kang multo? Oo. Hindi! Multo! Lumayo ka sa akin! Layo! Umaga na. Kailangan ko magmadali. Baka nag-aalala na sa akin si Chloe. Ayun. Natatanaw ko na yung bahay namin. Ayun si Chloe, palabas ng gate. Kailangan ko siyang mahabol. Chloe! Chloe, sandali! Huwag ka muna sumakay ng kotse mo. Tulungan mo muna ako, Chloe! Sandali! Chloe! Umalis na si Chloe. Bakit ganun? Hindi niya ako pinansin. Ang lakas ng tawag sa pangalan niya. Oh, Diyos ko, ano bang nangyayari sa akin? Hello, Jules? Hindi mo ba kasama si Ramiro nung isang gabi? Nag-aya siya sa akin na pumunta ng bar nung isang gabi. Pero sabi ko, next time na lang. Kasi masama ang pakiramdam ko noon. Bakit? Ano ba nangyari sa inyo? Nagtalo ba kayo? Hindi naman kami nagtalo ng asawa ko. Pero kasi iniinda pa rin niya yung pagkawala ni Alex.
Nag-aalala na ako kay Ramiro. Hindi siya umuwi kahapon. Jules, baka may nangyari ng hindi maganda sa kanya. Sige. I'll check mamaya sa mga lugar na madalas naming puntahan. I'm sure doon na siya pupunta sa mga alam niyang lugar. Kilala mo naman si Ramiro. Hindi yun adventurous. Tsaka, re-report ko na rin sa mga polis para may katulong tayo sa paghahanap. Pag may balita na ako kay Ramiro, tatawagan kita agad. O sige, Jules. Maraming salamat. Kanina pa ako nakatayo dito sa labas ng bahay namin. Mamayang gabi pang uwi ni Chloe. Kung umakyat na lang kaya ako sa bakod para makapasok sa loob. Teka sandali. Parang may tao sa loob ng bahay namin. Natatanaw ko. Nasa kwarto namin siya. Babae. May nakatayong babae sa bintana. White lady. May multo sa bahay namin. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Mga multo kayo, lumayo kayo sa akin. Multo! Lintik. Sinusundan ako ng mga multo sa subdivision namin. Huwag kayong lalapit sa akin. Huwag! Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ako nakakita ngayon ng mga multo? Saka, bakit walang pumapansin sa akin? Diyos ko, nananaginip lang ba ako? Manong driver, sa Palayan Street lang po ako. Sasakay ng tricycle yung babaeng nakasombrero at shades. Papunta daw siya sa Palayan Street. Taga ron yung pinsan kong si Bert. Baka pwede ko siyang mahinga ng tulong. Tako, paalis na yata yung driver. Sandali, Manong! Baka pwedeng sumabit. Kailangan ko makapunta sa Palayan Street. Hindi ako pinansin ni Manong. At least, nakasabit ako sa tricycle niya. Manong, eto po yung bayad ko. Salamat. Ay, nakauwi rin sa wakas. Maglilinis muna ako ng bahay, tapos magpapahinga. Diyos ko! Sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Teka. Diyos ko po! Pasensya ka na kung natakot ka sa itsura ko. Duguan ang damit na suot ko kasi may gustong pumatay sa akin. Nakatakas lang ako. Pakiusap, tulungan mo ko. Hindi kita matutulungan. Ayoko madamay sa gulo mo. Sandali lang, miss. Bitiwan mo ang braso ko! Ang lamag naman kasi ng kamay mo eh. Kanina pa ako humingi ng tulong sa iba pero hindi nila ako pinapansin. Ikaw lang ang pumansin sa akin. Pakiusap, nagmamakaawa na ako sa iyo. Sandali. Parang kilala kita. Ikaw si Attorney Ramiro Martinez. Yung abogado ni Harrison Chu na bumaboy sa akin. Teka, kung ganun, ikaw si... Ako si Dolores Malapitan. Yung hinamak mo at binastos sa korte para mapatunayang inosente ang mga rapist na yon. Ngayon, kung may gusto pang pumatay sa'yo, pues dapat lang yan sa katulad mo sinungaling. Diyan ka na nga. Sandali, Dolores! Dolores! Lola Iday, baka gusto niyo saluhan ako sa pagkain. Lola Iday! Nasaan na kaya siya nagpunta? Lola Iday! Nasaan na po ba kayo? Lola! Hindi kaya lumabas siya? Hindi naman siguro kasi malakas ang ulan sa labas eh. Sandali. Parang may naaninag akong aninong dumaan sa bintana. Ang lakas ng ulan! Grabe! Sino yan? May tao ba dyan? Lola Iday, kayo po ba yan? Dolores, Diyos ko! huwag kang matakot. Ako lang ito. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Sinigurado ko na isara ko yung gate kanina. Hindi ko alam. Basta nakapasok lang ako sa loob. Umalis ka dito sa pamamahay ko.
Kasi kung hindi, tatawag ako ng pulis o ng albularyo. Pakiusap, Dolores. May gustong pumatay sa akin. Tulungan mo ko. Hindi ko alam ang tulong na ibibigay ko sa'yo. At saka, ayoko madamay sa gulo. Nananahimik na ang buhay ko, attorney. Tulungan mo akong magsumbong sa mga pulis. Kasi walang pumapansin sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganoon. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Ikaw lang ang pumansin at makakatulong sa akin. Please. Sige, pumasok ka sa loob. Salamat. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ito. Na kung tutuusin, sa mga nagawa mo sa akin, dapat hindi kita tulungan. Pero bakit hindi kita matiis? Alam kong malaking pagkakasala ko sa'yo. At sobra ko nang pinagsisisihan yun. Patawarin mo ko. Handa kong itamang lahat ng mga pagkakamali ko. Huli na, attorney. Hindi mo na yun magagawa. Teka. Sino yung nakaitim na dumaan sa kusina? Yun ba? Si Lola Iday yun. Ganyan talaga yan. Mahilig magsuot ng itim na belo. Magpahinga ka muna habang pinag-iisipan ko kung paano kita matutulungan. Dito ka muna magpahinga sa sala, attorney. Bukas ng umaga, sasamahan kita sa pulis para isumbong yung nangyari sa'yo. Salamat, Dolores. Sige, matutulog na ako sa kwarto ko. Bakit ganon? Hindi ako makatulog. Naiisip ko pa rin yung mga nangyari sa akin kanina. O Diyos ko, naguguluhan na po ako sa mga nangyayari sa akin. Sino yan? Hindi ko maaninig kasi patay ang mga ilaw. Dolores, ikaw ba yan? Patayin kita. Hindi ako makahinga. Dapat sa mga katulad mong walang konsensya, sinasakal hanggang sa mamatay. Tama na. Lumayo ka sa akin. Ramiro! Multo! Multo! Ramiro! Magbabayad ka! Multo! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Attorney? Attorney, anong nangyayari? At sumisigaw ka? Ang lola mo, Dolores. Multo siya. Multo! Oo, multo na ang lola ko. Teka, matagal mo nang alam na multo siya. Oo, inatake sa puso si Lola Iday nung araw na napawalang sala yung mga lalaking gumahasa sa akin. Dead on arrival siya sa ospital. Attorney Ramiro, may third eye ako. Ako, bakit ako nakakita ng mga multo? Wala akong third eye. Dahil kabilang ka na sa kanila. Ano? Ano sabi mo? Nakikita mo yung malaking salamin na nakasabit sa aparador? Humarap ka doon. Teka. Diyos ko. Wala akong reflection sa salamin. Dolores, anong klaseng mahay ka ito? Sino ka ba talaga? Ramiro, isa ka ng multo. Ano? Isa na akong multo? Hindi pwede. Imposible. Yun ang totoo. Kaya ka hindi pinapansin ng mga tao na nakakasalubong mo. Kasi hindi ka nila nakikita. Ako lang nakakakita sa'yo. Hindi ako multo, Dolores. Nagsisinungaling ka lang. Gumaganti ka lang sa akin kasi isa ako sa mga sumira ng buhay mo. Hindi ako gumaganti sa'yo. Totoo ang sinasabi ko. Patay ka na, Ramiro. At naiintindihan ko kung hindi mo pa matanggap sa ngayon. Hindi pa ako patay. Pagtatangkaan pa lang akong patay ni Miranda. Pero hindi pa ako patay. Hindi pa ako patay! Panginoon, ano po bang dapat kong gawin para matahimik na ang kaluluwa ni Ramiro? Hindi
Hindi ko maintindihan paano akong namatay. At kung patay na ako, nasaan ang bangkay ko? Hindi. Bangungot lang itong nangyayari sa akin. Kailangan ko ng magising. Kailangan... Ramiro, Alex? Diyos ko. si Jules na ang isusunod ni Miranda ngayong gabi. Kailangang mabalaan siya. Paano natin magagawa yun? Mga multo tayo. Hindi tayo nakikita ng mga buhay. Bumalik ka kay Dolores. Siyang makatutulong sa atin. Sandali, Alex. Alex! Bumalik ka dito, may tatanong pa ako sa'yo! Nasaan na kaya si Ramiro? Magpapakita pa kaya siya sa akin? Dolores, Ramiro, nandiyan ka lang pala. Salamat naman at bumalik ka. kailangan mo akong tulungan. Nasa panganib ang buhay ng best friend ko si Jules. Siya nang susunod na papatayin ng serial killer. Kumalma ka lang, Ramiro. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita, attorney. Ililigtas natin ang best friend mo. Pero sa ngayon, kailangan mo mabasa tong balita sa dyaryo. Heto, Anong nakasulat? balitang-balita na sa mga dyaryo at radyo ngayon na nawawala ka. Katulad kanina sa radyo, narinig kong in-interview nila ang asawa mo. Umiiyak siya ng sobra sa pagkawala mo. Dolores, gusto kong puntahan si Chloe. Pwede mo ba akong tulungan na makapagpaalam sa kanya? Eto na ba yung bahay mo, attorney? Oo, siguradong nasa bahay pa si Chloe. May white lady kayong kasama sa bahay. Ayun oh, nakasilip siya dun sa bintana sa itaas. Kailan ko lang din naman nalaman na haunted house pa lang tinitira namin ni Chloe. Sige na, pindutin mo na yung doorbell. Siguradong nasa loob siya. Sino ka? Sino hinahanap mo? Ako si Dolores. Wait, Dolores Malapitan? Ikaw nga. Anong kailangan mo? Kailangan natin mag-usap, Chloe. May nangyari masama sa asawa mo. May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Ramiro? Kasi yung mga nawawalang tao ngayon, may kinalaman sa kaso mo. Wala. Wala akong kakayahang gawin yun. Yung nangyari sa akin, ipinasa Diyos ko na lang yun. At pinatawad ko na rin ang asawa mo. Kumusta na si Ramiro? Ano na ang lagay niya? Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin o hindi. Pero aaminin ko sa'yo, may third eye ako. Nakikita ko at nakakausap ang kaluluwa ng asawa. Hindi! Hindi ako naniniwala! Buhay pa si Ramiro! Hindi patay ang asawa ko! Patawarin mo ako, Chloe. Pero yun ang totoo. Patay na si Ramiro. Hindi. Kung itatanong mo naman kung paano siya namatay, hindi ko alam. Hindi rin alam ng asawa mo kung paano siya namatay. Kaya hindi matahimik ang kaluluwa niya. Dolores, sabihin mo, nandito ako sa tabi niya. Nasa tabi mo si Ramiro. Ginagawa mo lang ito para gumanti! Gumanti sa amin! Lumayas ka! Layas! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na naririto ako para tulungan ang asawa mo? Hindi para maghiganti sa'yo, Chloe. Alam ko naguguluhan ka ngayon. Pero kailangan mo kaming tulungan ni Ramiro. Sabihin mo kay Chloe, anniversary namin sa August 6. Sabi sa akin ni Ramiro, anniversary niyo raw sa August 6. Nakatakda kaming lumipad papuntang Palermo sa Sicily para mag-celebrate. Aalis daw kayo papuntang Palermo, Sicily para doon mag-celebrate ng anniversary ninyo. Oo. Naka-schedule na kami umalis ngayong July 29. Sabihin mo sa kanya, nung araw na nag-propose ako nakasal sa kanya, nag-roleplay kami. Ako si Spider-Man,
At siya naman si MJ. Binigay ko sa kanyang singsing habang nakabitin ako patiwarik. Tapos sinabi ko sa kanya na sagutin mo na ako ng oo kasi nahihilo na ako. Nung araw na nag-propose siya ng kasal, nagbihis Spider-Man pa raw siya. At naghalumbitin ng patiwarik para iabot sa iyong singsing. Sabi pa niya sa'yo, sagutin mo na ako ng oo kasi nahihilo na ako. Oh my God! Totoo nga sinasabi mo. Patay ng asawa ko. Sabihin mo kay Chloe, alam ko kung sino pumatay sa akin at kung saan siya matatagpuan. Sabi sa akin ni Ramiro, alam raw niya kung sinong pumatay sa kanya at kung saan siya matatagpuan. Sino? Saan siya matatagpuan? Ang pangalan niya ay Miranda. Ituturo ko kung saan siya matatagpuan. Basta tumawag na kamo siya ng pulis. Miranda yung pangalan ng killer. Dadalhin daw tayo ni Ramiro doon. Basta tumawag ka na raw ng mga pulis. Oh, sige. Tatawag na ako ngayon. Ano sabi niyo? May paparating na pulis dito para hulihin ako? Kung ganun, kailangan ko na makatakas. Alam kong si Ramiro lang ang gagawa ng paraan para mahuli ako. Pwes, lalo ko siyang pahihirapan. Itatago ko ang bangkay at ibang parte ng katawan niya para hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Diyos ko! Ang daming nilalabas na mga putol na parte ng tao sa loob ng bahay. Karamihan pa nakapreserve sa garapon. Pero Dolores, wala ditong bangkay ko. Ano? Saan kaya nila dinala yun? Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung paano ko namatay. Dolores? Anong balita? Wala pa talaga kayo nakitang bangkay ni Ramiro sa loob? Wala. Pero susuriin pa at kukunan ng DNA results yung mga parte ng katawan ng mga lalaki na nako sa basement ng bahay. May nakita rin kami mga bagay na pagkakakilanlan ng suspect. Biktima din pala ito ng rape. May mga newspaper clippings din kami nakita tungkol sa kaso mo. I guess, ginagawa ng suspect ang pagpatay para makuha mong hustisya. Pero hindi sa ganitong paraan. Kailanman hindi ako magkakaroon ng hustisya kung nawawala naman ng hustisyang iba nang dahil sa akin. Pinaghihinalaan ka ng mga pulis na may kinalaman ka sa krimeng ito. Alam kong paghihinalaan nila ako. Pero handa naman akong patunayan sa kanila na wala akong kinalaman sa mga ito. Dolores, si Jules na ang susunod nilang target. Baka pwedeng magamit natin siya para mahuli si Miranda. Chloe, si Attorney Jules. Sabi sa akin ni Ramiro na ito ang susunod na target ng serial killer. Baka pwedeng magamit natin siyang pain para mahuli ang suspect. Okay, sige. Sasabihin ko yan sa mga pulis. Tatawagan ko na rin si Attorney Jules tungkol sa na-discover natin ngayon. Akala siguro ni Ramiro, maiisahan niya ako. Nagkakamali siya. Sisiguraduhin ko na hanggang kabilang buhay, hindi siya matatahimik. Hawak ko pa rin ang bangkay niya. O ano? Ayos na ba itong outfit of the night ko? Sexy na ba ako? Ngayong gabi, tatapusin ko na ang aking huling misyon. Ang patayin ang huling abogado sa Dolores Malapitan rape case na si Attorney Jules. Humanda ka sa akin! Jules, kilala na namin kung sino pumatay kina Ramiro. Alex. At doon sa mga nanggahasa kay Dolores Malapitan. Pero nakatunog siya. Kaya hindi siya nahuli ng mga pulis. Jules,
mag-iingat ka. Kasi ikaw nang isusunod ang killer. Ganun ba? Sige, mag-iingat ako. Magre-request na rin ako ng dagdag na security. Chloe, nakikiramay ako sa pagkamatay ni Ramiro. Sa totoo lang, Jules, hindi ko pa rin matanggap na patay ng asawa ko. Nagsisisi ako kasi maraming taon na hindi ko siya pinansin. Kasi tutok ako sa aking karir. Kung maibabalik ko lamang sana ang panahon. Don't worry. Pupuntahan kita sa bahay mo bukas para samahan ka sa pagluluksa mo kay Ramiro. Jules? Ano? Ano nangyari sa'yo? Jules! Chloe Martinez. Sino ka? Anong ginawa mo kay Jules? Ako to, si Miranda. Hawak ko na ngayon si Attorney Jules. Huwag mo siya sasaktan! Pakawalan mo siya! Papatayin ko rin siyang tulad ng ginawa kong pagpatay sa asawa mong sinungaling. Saan mo dinala ang asawa ko? Anong ginawa mo sa kanya? Kinatay ko lang naman siya na parang baboy habang tulog. Hindi mo na makikita pa ang bangkay ni Attorney Ramiro. Hayop! Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa asawa ko! Demonyo ka! Magpahinga ka na, Chloe. Dahil bukas ng umaga, may ibabalita ka pa tungkol sa pagkamatay ng kaibigan mo. Ramiro, Bakit, Alex? hawak na ni Miranda si Jules. Alam mo ba kung saan dinala ni Miranda ang kaibigan natin? Oo, ituturo ko sa inyo. Sabihan mo na agad si Dolores. Iligtas niyo si Jules. Oo. Sigurado ka, Ramiro? Dito nagtatago si Miranda? Ito yung sinabi sa akin ni Alex. Parating na ba yung mga pulis? Nag-text sa akin si Chloe kanina lang. Kasama niya mga pulis. Papunta na rin sila dito. Papasok na ako sa loob. Sasama ako sa Huwag iyo. na. Delikado. Baka mapahama ka lang. Pero Ramiro, Hintayin mo na lang dumating sina Chloe at ang mga pulis. mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala. Patay na ako. Wala nang mangyayaring masama pa sa akin. Nasaan ako? Bakit ang dilim ng paligid? Anong lugar to? Diyos ko, tulungan mo ko. Ang tulad mong sinungaling, walang kinikilalang Diyos. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, attorney. Alam kong alam mo ang mga kasalanang tinutukoy ko. Ikaw ba si Miranda? Ang pumatay kay na Alex sa Ramiro? Oo! At ikaw na ang susunod sa kanila. Maawa ka sa akin, pakiusap. Huwag mo akong papatayin. Si Ramiro, wala siyang naramdaman nung pinatay ko. Pero si Alex, grabe ang torture na inabot niya sa akin. At dahil sa nagkamalay ka, totorturin muna kita bago kita patayin. Wag! Nakita mo tong martilyong hawak ko? Ito ang gagamitin ko. Pandurog sa mga buto ng mga kamay at paa mo! Sakit! At hindi pa natatapos dyan ang paghihirap mo. Tatanggalan din kita ng mga kuko mo gamit itong plies.
Ano yun? May nabasag sa labas. Tumahimik ka dyan! Tumahimik ka! May nararamdaman akong presensya ng multo. Ramiro! Nararamdaman ko ikaw yan. Gusto mo bang masaksihan kung paano ko patayin itong kaibigan mo? Miranda, hindi ko hayaan na mapatay mo siya. Ano anong gagawin mo? Pipigilan mo ako? Isa ka na lamang multo, Ramiro. Hindi mo ako kaya. Pagpapayaran mong ginawa mo sa akin. Ha! Kahit nabasag pa ang lahat ng salamin sa bahay na ito, hindi ako natatakot sa iyo! Mamatay ka na! Magpapayad ka! Magpapayad ka! Hindi! Hindi mo ako mapapatay! Tumakbo ka lang ng tumakbo, Miranda. Pero hindi kita titigilan hanggat hindi ka napapatay. Kahit saan ka pa magtago, makikita pa rin kita. Sige, Ramiro. Sundan mo ko dito sa kwarto. Meron akong pakikita sa'yo. Nasaan ka na? Gusto mo bang makita ang bangkay mo? Gusto mo bang malaman kung paano kita pinatay? Nakikita mo? Nakikita mo ang mga mata na nasa loob ng garapon na hawak ko, Ramiro? Ha? Kita mo? Nakikita mo ang mga mata sa loob ng garapon. Sa'yo ito. Hindi. Mga mata mo ito. Hindi! Hindi! Meron pa akong sorpresa. Nakikita mo itong aparador na nasa likod ko? Teka lang, ha? Bubuksan ko lang. Ayan ang bangkay mo. Ginapchap ko ang ibang parte ng katawan mo. At ipinakain ko sa mga asong kalye. Dapat lang nababuyin ang bangkay mo pagkatapos mong babuyin ang hostisya! Hindi! Ha? Magpapayad ka, Miranda! Hindi mo ako mapapatay. Alam ko ang mga pangontra sa multong tulad mo. Agua bendita! Ha? Naglaho din ang multong yun. Walang kwenta. Mahina. Kailangan kong balikan si attorney sa kabilang kwarto para tapusin ang kanyang buhay. Pasensya ka na, Ramiro. Pero hindi ko kayang magstay sa labas. Kaya pumasok na ako sa loob ng bahay ni Miranda. Kailangan kong hanapin at iligtas si Attorney Jules. Sandali. May nakahandusay na lalaki doon sa kwarto. Malapitan nga. Tulong. Tulong. Attorney Jules? Ay, huwag ka mag-alala. Nandito ako para tulungan at iligtas ka. Sandali. Parang kilala kita. Ako ito, si Dolores. Dolores Malapitan. Makakaya mo pa bang tumayo? At teka, aalalayan kita. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ikaw siguro si Miranda. Tama ba ako? Anong ginagawa mo dito? At sinong may sabi sa'yo na tulungan mong lalaking yan? Ako si Dolores Malapitan, Miranda. Alam kong dahil sa kaso ko, kaya mo sila pinahirapan at pinagpapapatay. Hindi ko sinusuportahan ang ginagawa mo. Ginawa na nga kita ng pabor, Dolores. Tapos ganyan ang sasabihin mo sa akin? Hindi mo ako mabibigyan ng hustisya sa paggawa mo ng krimen. Tama na, Miranda. Parating na dito ang mga pulis, sumuko ka na. Hindi ko gagawin yon. Magkakamatayan muna bago nila ako mahuli. Huwag kang lumapit sa amin ni Jules. Kasi hindi ako magdadalawang isip na patayin ka,
Dahil sa kakampi ka na ng mga sinungaling na yan, isasama na kita sa mga papatayin ko. Ibaba mo yung itak na hawak mo! Hindi! Gagamitin ko itong pang chop-chop sa katawan mo. Oras na mapatay kita! Walang yaka! Walang yaka! Jules! Ramiro! Ano multo? Kailangan ng tulong mo. Sana ipapus ka daw mo para mailigtas kayong pareho ni Dolores. Bumagsak ka na, Dolores. Huwag mo na subukan pang lumaban. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo ako kaya. Masyado mo akong pinagod. Eto, kinuha ko uli ang itak. Para matapos na ito, papatayin na kita! Jules! Hindi ako si Jules. Ramiro! Nakuha mo pang sumanib sa katawan ng kaibigan mo? Kahit magsanib puwersa pa kayo, hindi niyo ako mapapatay! Itak ko yan! Huwag mong kunin, Ramiro! Tapos na ang pag-asik mo ng laging Miranda. Panahon na para ikaw naman ang husgahan. Papatayin kita! Ramiro! Wag! Bakit, Dolores? Hindi ka kriminal tulad ni Miranda! Huwag mo ilagay sa mga kamay mo hustisya! Hayaan mo ang Diyos na humatol sa kanya! Pagkatapos niya akong patayin, Dolores, hindi ko siya kayang patawarin. Marami akong pangarap para sa pamilya ko. Pero sinira yun ni Miranda sa isang iglap. Pinatay Niya ako nang walang kalaban-laban. Ramiro, naniniwala akong kaya mo magpatawad. Kasi ako, nakuha ko magpatawad sa mga taong gumawa ng masama sa akin. Ramiro, hayaan mong ang Diyos ang humusga sa babaeng yan. Ayoko pang mamatay. Kailangan mo tanggapin ang katotohanan para sa ikatatahimik mo at ni Chloe. Dolores! Kung hindi mo ako kayang patayin, ako na lang ang papatay sa'yo! Ramiro! Si Miranda! May dalang kutsilyo! Mga pulis! Pakiusap! Tulungan niyo kami ng kasama ko! Nasaan ako? Anong lugar ito? Bakit ako nandito? Miranda, Ramiro? Alex? Ryan? Jerry Stone? Bernard? Anthony? Anong ginagawa niyo rito? hindi lang sila ang kasama ko. Nandito rin yung mga kaluluwa ng mga nauna mong pinatay. Natutuwa kaming lahat dahil sa wakas, natapos na din ang pag-asik mo ng lagim. Anong ibig mong sabihin? Patay ka na, Miranda. Katulad ka rin namin. Hindi! Hindi pa ako patay! Nananaginip lang ako! Isa lang itong bangungot! Ikinalulungkot ko, pero hindi ka nananaginip. Alex, kayo na ang bahala sa babaeng yan. Wag! Lumayo kayo sa akin! Lumayo kayo! Ramiro, nailibing na namin ang mga labi mo. Sana sa pagkakataong to, makita mo na ang liwanag. Sa totoo lang ayokong gawin to. Pero kailangan ko na magpaalam sa'yo. Ramiro, lagi mo sana tatandaan. Mahal na mahal kita.
Salamat. At naging bahagi ka ng buhay ko. Hindi kita makakalimutan. Chloe? Dolores. Oh, nasaan na si Ramiro? Kasama pa ba natin siya? Oo. Katunayan, nasa harapan mo siya. Chloe, patawarin mo ko kung hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Sabi ni Ramiro, patawad daw kung hindi siya naging mabuting asawa sa'yo. Ramiro, hindi ka naging masamang asawa sa akin. Kahit naabala tayong pareho sa ating mga trabaho, ni minsan, hindi ko naramdaman na nanlamig ka sa akin. Kahit pagod ka na sa trabaho, nakukuha mo pa rin akong lapitan at samahan. Kahit hindi mo sabihin, ramdam ko pa rin ang pagmamahal mo. Darating ang araw na magkikita rin tayo. Hihintayin kita sa kabilang buhay. Dolores, Bakit, Ramiro? may pakikiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Huwag mong pababayaan ang asawa ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ko iiwan si Chloe. Palagi kong dadamayan ang asawa mo. Ayan. Nakikita ko ng liwanag. Nasaan na si Ramiro? Nakikita na niya ang liwanag. Paalis na ang kaluluwa ng asawa mo. Ramiro, sandali! Chloe, Mahal na mahal kita! mahal na rin kita. Paalam. Hindi mo ako mahahabol, Miranda! Hindi mo ako mapapatay! Hindi! Sinong may sabi sa'yo na hindi kita mapapatay? Miranda! Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit! Bangungot lang pala. Teka, nasaan ako? Mukhang hospital to. Alam ko, patay na si Miranda. Kaya, ligtas na ako. Sinong may sabi sa'yo? Napatay na ako. Sino yan? Oh my God! Multo! Nagbalik ako sa lupa para tapusin ko ang aking huling misyon. Ang patayin ko! Multo! Multo! Huwag ka lalapit sa akin, ha! Multo! Laging tatandaan, walang kasalanan ang hindi pinagbabayaran. At hindi sa lahat ng pagkakataon ay sorry lang ang katapat. Huwag mong hangarin ang hustisya sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Dahil ang hindi mo alam, may mga tao kang nasasaktan at naaagabyado. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Miranda. Sa isa na namang gabi ng lagi.